Isang mabiyayang umaga po sa bawat isa. Para po sa ating pagsisimula, dako po tayo sa ating opening hymn. Buksan po natin ang ating mga hymnal sa hymn number 332. All the way my Savior leads me. Be merciful unto me, O God, for man would swallow me up, he fighting daily oppresseth me. Mine enemies daily swallow me up, for they be many that fight against me, O thou most high. What time I am afraid, I will trust in thee. In God I will praise his word. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. Every, every day they wrest my words. All their thoughts are against me for evil. They gather themselves together. They hide themselves. They mark my steps when they wait for my soul. Shall they escape by iniquity? In thine anger cast down the people, O God. Thou tellest my wanderings. Put thou my tears into thy bottle. Are they not in thy book? When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back. This I know, for God is for me. In God will I praise his word. In the word I will praise thee, his word. In God have I put my trust. I will not be afraid what man can do unto me. Thy vows are upon me, O God. I will render praises unto thee. For thou hast delivered my soul from death, wilt not deliver my feet from falling, that I may walk before God in light of the living. Tayo po'y manalangin. Muli po sa inyo, Panginoon, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa umagang ito na inyong ibinigay na kami ay makapagpuri at makapaglingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na kayo po ang nag-ingat sa bawat isa na kami ay dinala niyo po sa aming pananambahan. Salamat, Panginoon, sa isang linggong nagdaan na kayo pong nagbigay sa amin ng aming mga biyaya
na kayo po ang nagtugon sa aming mga pangailangan, Panginoon, sa mga pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, kung paano niyo po kami gabayan, Panginoon, at muli ibinalik sa pananambahang ito. Muli po sa inyo, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa inyo sa aming mga kasalanang nagagawa. Patawarin niyo po ang bawat isa sa aming mga naiisip, Panginoon, nasasabi sa aming mga pagkukulang sa inyo. Patawarin niyo po ang bawat isa upang kami ay maging karapat-dapat sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming magiging programa na kayo po ang manguna sa amin upang ito ay maging karapat-dapat sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng pangunawa sa bawat isa na aming maintindihan, maisa puso ang bawat salitang maririnig po namin, Panginoon. Gabayan niyo rin po maging ang inyong anak na gagamitin na siya pong maghahayag ng salita, kayo pong magbigay ng talino po sa kanya. Binabalik po namin ito ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dako po tayo sa ating team song, hymn number 334, Day by Day. Hymn Dako po tayo sa ating scripture reading. Hilingin ko po na tayo po ay tumindig pag atin na pong nakita. Sa lumang tipan po, Psalm chapter 42, verse 5 and 6. Psalm chapter 42, verse 5 and 6.
Hilingin ko po na basahin ko na lamang po ito sa inyo at sundan po sa inyong mga mata. Psalm chapter 42 verse 5 and 6. Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. O my God, my soul is cast down within me. Therefore will I remember thee from the land of Jordan, and of the Hermonites from the hill Mizar. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Para po, para po sa ating offertory prayer, tawagin ko po si Brother Arnel at ang ating usher, si Sean po. Ginoong Diyos, pasalamat kaya po. Pupuri at pasalamatan lang ko po. Salamat po po Ginoong Diyos, kaya po nga parumingong may labas na Ginoong Diyos na iyo po pebor na Ginoong Diyos na kaya po makapagkapilya Ginoong Diyos. Salamat po Ginoong Diyos, kaya po nga obrang pigkalob mo kaya kami Ginoong Diyos. Salamat kay Aldol daw, pagkalob mo Ginoong Diyos. Muli pa si Bayo po Ginoong Diyos, pupuri at pasalamatan lang Ginoong Diyos. Salamat mo naman po kay obrang pigkalob mo Ginoong Diyos na kaya po Aldol daw, pikwanan mo pong financial yang aldoldo karan pong kapatid at tipo kaya ni pong kapilya ng Diyos na kaya biya mo pong magpuri at magsamba kay ang ng Diyos. Pasibayo po, balik mo ang pong kapuriang kay ng Diyos. In Jesus' name, Amen. Muli po tayong tumindig at awitin po natin ang ating doxology. Is God from blessings, praising, choosing me. Is him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Makakaupo na po ang bawat isa at makakarinig po tayo ng isang song offering kay Brother Geoffrey.
Salamat po muli, Panginoon. At kami po ay binigyan niyo ng opportunity na kami makapunta rito, Panginoon, upang mapurihan ka at masamba, O God, at makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong paggabay na sana sa aming pananambahan at pagpupuri sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming maririnig mula sa iyong kasulatan, Panginoon, sana po ito ay aming magamit at aming magawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito po ay maganap namin sa pananambahan namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Oh, the Lord will answer all our prayers. Live a holy lives, stop the wrong and do the right. The Lord will answer all our prayers. Atin na pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita. Magandang umaga po sa bawat isa. God is good. All the time. God is good po rin pong panahon sa panibagong linggo na yung pinagkaloob upang tayo po yung makapagsamba sa Kanya at makapakinig ng Kanyang salita. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa oportunidad at ako po yung nagagalak kay Pastor Phil na ako po yung binigyan niya ng opportunity na makapagmensahe po sa inyo, makapagbigay ng salita ng Panginoon po para sa inyo. So, ang topic po natin this month is the value of your soul, o kung ano po ang halaga ng ating spiritual na buhay bilang Kristiyano. So, yan yung pong basahin ko po ulit ang binasa natin kanina na pinangunahan po ni Brother Justin sa Psalm 42 verse 5 to 6. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet promise him for the help of his countenance. O my God, my soul is cast down within me. Therefore will I remember thee from the land of Jordan and of the Hermonites from the hill Mizar. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, ngayon po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa panibagong linggo na pinagkaloob upang kami po makapagsamba sa inyo, makapakinig yung mga salita. Maraming salamat po sa mga kapatid na naririto sa opportunity na inyong binigay sa amin. Kayo po maganda at mag-bless at mag-ready sa aming mga puso't isipan sa Panginoong mga salita. In Jesus' name pray. Amen. So, ang topic po nating umagang ito na binigay ni Pastor Phil is stop spending your emotions in moodiness. So, ang Tagalog, huwag po nating hayaan na ang emosyon natin ay magpunta sa ating mga moods. Ano po ba yung moods? Moods is yung mga, ano ba yan? Moods is, ano pong sa palagay niyong moods? Kasi magkaiba yan. Moods and emotions. Ang moods po, yun po yung parang aftershock ng emotions eh. Kung ano yung naisip natin na emotions, kung tayo po ba ay nasaktan, kung tayo ay masaya, yun po yung nagiging mood natin. So, living in a fallen age, in fallen bodies, with our fallen natures, we unfortunately cannot avoid the plague of bad moods. Tayo po ngayon ay namumuhay sa makasalanang panahon, sa makasalanang katawan, at sa makasalanang kalikasan na hindi po natin maiwasan na tayo po ay magkaroon ng mga bad moods. Ang Biblia po ay nag-uutos sa atin na magalak sa Panginoon, maging maawain, matakot sa Diyos, magalak sa pag-asa, ang mga damdamin ay mahalaga sa masunuring buhay Kristiyano. Ang Biblia po ay nag-uutos sa atin na magalak sa Panginoon dahil tayo binibigyan ng Panginoon na pang-araw-araw na buhay at binibigyan niya tayo ng emosyon na hindi po natin dapat ginagamit sa mga
hindi dapat na bagay bilang tayo po ay mga anak niya dahil po tayo mga Kristiyano. Ngunit lahat ng emosyon ay maka-Diyos na emosyon, hindi lahat ng damdamin ay tapat na damdamin. Hindi lahat ng pagmamahal ay banal na pagmamahal. Ang mga emosyon ay hindi palaging ating kaibigan, maaari nilang hadlangan at pahinain ang paglilingkod sa pagsamba sa Diyos. So, kung ating pong titignan, ang moods ay malaking epekto sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi, for example, tayo nagsimba, alam natin magsisimba tayo sa araw na linggo, pero merong nangyaring isang bagay na malit na bagay lang na makakapagpawala ng ating moods. At yun po ay makakapekto sa ating pang-araw-araw o sa ating tatahakin na araw na yon. Kasi, for example, si Sean, pagdating ng Sunday, hindi niya nagustuhan yung luto ni Sister Ann, yung almusal. Mag-aalmusal siya, may kubring ulam. Na ano yan? So, sasabihin niya yung kay Sister Ann, maririnig ni Brother Arnel, wala na sa mood si Sean, at maririnig pa ni Hannah, ano po yung pwedeng mangyari? Maapektuhan ng buong pamilya. Kasi ganoon pong sinasabi ng Bible, ng emosyon ay dapat maka-Diyos. No? Lagi po natin tatandaan na lahat ng emosyon natin ay binibigay ng Panginoon upang atin po siyang paglingkuran. Ang ating moods ay talagang makakapekto sa ating pananampalataya at ito ay madalas na inimpluwensyahan ng ating mga katawan. Kung ano po ang ating mga kinakain, tulad ng nabanggit ko kanina, kung ayaw niya yung ulam, walang epekto yan dahil sa moods. Gayun din ang ating mga kalagayan o maging ng panahon. Kailangan po nating harapin ang mga ganitong uri ng mga tila na bumabalot sa ating kaluluwa. So ating pong pag-aaralan ay tatlong bagay bilang isang tayo po ay namumuhay bilang Kristiyano at tayo po ay lumaki na Baptist Church. Tatlo lang po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Truths about our moods that we almost know but not accept it. Truths about moods are they hard to accept it kasi alam po natin na meron tayong mali sa ating emotions, sa ating mood, pero hindi natin na-accept ito. Harap-harapan na nating nalalaman, nararamdaman, naririnig, pero parang wala lang. Para tayong ibang tao na alam na natin yung mga maling ginagawa natin, pero hindi natin pinapakinggan o hindi natin inaalam at hindi po natin ito ginagawa ng actions. Number 1, we are never just in a bad mood. The word just, ay malaking bagay po ito. We are never just in a bad mood. Hindi po tayo basta-basta nagkaka-bad moods. The Bible says that God created humans with emotions and emotions are a gift. Ito po ay binigay ng Panginoon sa atin and God declared everything He created, including emotions and moods to be very good. Ang sabi po sa 1 Peter 5 verse 7, hindi ko makita. Ang sabi po sa 1 Peter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ang 1 Peter 5:7 po ay isang paalala ng Diyos, nagmamalasakit po siya sa ating mga alalahanin at pasanin ng mga tao at dapat itong ibahagi po sa ating Diyos. When we feel irritable, critical, discouraged, or sad, we sometimes excuse sinful attitudes by just saying, I'm just in a bad mood. But we are never just in a bad mood. Moods never come from nowhere and just pops out. Hindi lang po siya mood na bigla na lang nagpa-pop. Meron pa rin po talaga siyang pinagmulan. Ang emosyon natin na ang kahantungan ay bad mood. Maring hindi po tayo palaging may kamalayan sa kung ano ang gumigising at tumutulak sa ating moods, ngunit maaari po itong makatiyak na mayroong isang bagay. Moods are sometimes affected by our body chemistry. For example, sa ating pong mga kababaihan, ang
ang tawag dito, menstruation. No? Oh, nag-yes yun. Siguro po, talagang every month. No? Menstruation, a chemical or hormonal imbalance in our bodies can cause irrational emotions. Ang mga babae po, kapag dinadanan sila buwan-buwan, buwan-buwan po ba? Buwan-buwan. Nagkakaroon sila ng, ang tawag dito, irrational emotions. Before sila mag-mens, nagkakaroon sila ng mood swings. No? Ngunit, kung tama naman ang function ng ating katawan, ang moods ay pinalalakas lang ng ating pinaniniwalaan. Hindi dito tinutukoy ang ating mga doktrina. Ang ibig sabihin nito ay ang ating mga functional na paniniwala, ang mga katotohanan o kasinungalingan ng ating pinaniniwalaan sa anumang oras. So ang moods po ay maraming factors na nako-cover. Menstruations, actually yung mga lalaki po meron din kapag gutom din sila, no? So malaking effect 'yon sa ating moods. So number two na ba 'yan? Our moods are gogs, not guides. Ang ating pong moods ay sukatan, hindi gabay na susundan. Idinisenyo po ng Diyos ang ating mga damdamin upang mapangisawaan at pangunahan ng ating paniniwala. Binabalangkas ng ating paniniwala ang ating mga pag-iisip at i-express ang mga ito sa ating sarili sa pamamagitan ng ating mga damdamin. Karaniwan po nating tinatawag itong mga nagpapakitang emosyon na moods. Ang sabi po sa Psalm 42 verse 5 to 6, "Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet promise him for the help of his countenance." Ipinahayag po dito ng psalmista na siya ay nalulumbay at nasa kaguluhan, ngunit sabi niya po, ang kanyang kaluluwa na umaasa pa rin po sa Diyos at purihin siya. Ang pagtinais nga po ng psalmista ay tulad ng isang mahalagang pangangailangan, hindi lamang sa isang emosyon. So tayo po ba mga anak ng Diyos, kapag tayo po ay nakakaroon ng pagsubok sa buhay, fortunately, tayo po ay nalulungkot, lalo na kapag may problems sa ating family, financial, no? Even sa personal problems po natin, tayo po, everyday po tayong nararanasan yan. And naisip po ba natin na isuko yun sa Panginoon? No? Turuan po natin ang sarili natin na isuko yun sa Panginoon kasi malaking impact yan sa emotions natin, nagdudulot ng moods. At isipin po natin na hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ang sabi po ng verse 6, "Oh my God, my soul is cast down within me. Therefore will I remember thee from the land of Jordan and of the Hermonites, from the hill of Mizar." Sa madaling salita, kapag po ang iyong mga kaluluwa ay nalulumbay, magandang sabihin sa inyong kaluluwa na may pag-asa pa. Or tanggalin po natin yung word na may pa. May pag-asa kasi every time na tayo nabubuhay, tayo binibigyan ng Panginoon ng isang araw na mamuhay, nakakapagsalita tayo, nakakakain tayo 3 times a day. Malaking blessing na po yan sa Panginoon na binibigay niya sa atin kasi binibigyan niya po tayo ng pag-asa to live. Not just to live na makaraos tayo sa isang araw, ngunit to live na may pagpupuri sa Panginoon. Kasi yun po talaga ang focus ng Panginoon na tayo mga Kristiyano, binibigyan niya ng panibagong buhay upang atin po siyang purihin. May tumutugon na masamang pangyari na may maling paniniwala na nagre-resulta sa mga negatibong emosyon. Nagbubunga ito ng kaguluhan, depression, or pagkabalisa, nag-uuwi sa bad moods. The remedy was remembering, calling to mind, believing the truth of God's promises. Bad moods revealed a wrong beliefs, the right beliefs alter those bad moods. This is why we say emotions are gogs. No? Ang emosyon po ay panukat lamang. Hindi po natin ito sinusundan. Ang emosyon po ay parang kabus. Alam niyo po ba yung kabus? Alam niyo po ba yung kabus? Ang kabus ay yung nasa dulo ng tren at merong riles. Kung ano lang dinadaanan ng riles, doon lang po yung dinadaanan ng kabus. Ang emosyon po natin bilang Kristiyano ay hindi ganon. Ang emosyon po ay guide lamang.
hindi natin siya sinusundan kung ano man yung mga nangyari sa ating buhay. Kung ano po yung mga challenges na dumadaan sa atin. This is why emotions are gogs, not guides. They are usually reliable as gogs, telling us what we believe, but they are unreliable as guides to direct us where to go or what to do. Bilang Kristiyano, hindi po natin ito, usually unreliable siya. No? Hindi po natin siya ginagawang guides. Ang ginagawa po natin, sukatan lang or hindi natin siya sinusundan ang ating mga moods. Kasi alam po natin ang mangyayari kapag, kapag sinundan natin ang moods, actually, ang isip lang, ang isip lang yung sinusundan natin, which is mali. Kasi, alam natin na merong Panginoon, pero hindi natin siya hinihingan ng tulong. Kasi anong gagawin mo sa moods kung alam mong magkaka-moods ka, pero aware ka na kaya mong anong tawag dito? Lampasan yun kasi hindi mo siya kailangang sundan at alam mong may Panginoon na mayroon ka pong mahingan ng tulong. So number 3, actually mabilis lang, ang bilis ko naman pala mag-message. So, number 3, there is manipulative power of moods. Merong kapangyarihan ang mood na nagpapasunod sa mga tao. Madalas tayong pangunahan ng ating moods sa pamamagitan ng ilang mga emotions na gusto natin at iba pang mga hindi natin gusto. Nakalimutan po natin na nakakaramdam tayo ng mga emosyon na hindi natin gusto at mabilis tayong tumitingin sa anumang bagay na maring magbago sa ating moods. Ito tuloy ay nagiging isang bagay na hindi kaaya-aya. For example, meron tayong mga problems, nakakapagsalita tayo ng mga masasama, no? Hindi naman po natin itinatanggi bilang tayo po ay mga tao, pero hindi po 'yun ang karapat-dapat bilang Kristiyano. Alam natin ang emosyon natin ay bilang tayo po ay namumuhay dito sa mundo, marami po siyang effect sa atin bilang Kristiyano. Makaka-feel tayo ng mga ibang bagay na hindi magaganda, tayo makakapagmura. Merong ginawang masama ang ating kapwa, isipin natin na gumanti sa kanya. Minsan nga, inisipan natin patayin pa natin siya, di ba? So, ang moods po ay malaking epekto sa ating Christian living. This makes us vulnerable to all sorts of temptations. Satan can easily manipulate us na mas pinipili nating baguhin ang ating mood kaysa sa itama ang ating pinaniniwalaan nating mali. Ganun tayo no? Lagi tayong sumusunod sa ating moods. Hindi na natin masyadong iniisip kung ano yung tama at saka mali. Ganun tayo. That's why, doon nakakapasok si Satan. Doon niya napapaglaruan ang ating isip na nakakabago sa ating mood, which is nagiging word na bad mood. Bad mood is not just a word na wala lang to Doon pa lang sa word na bad, doon pa lang po natin malalaman na mali na talaga yon. But we are not only manipulated by our moods, we also use them to manipulate others. For example, ang mag-asawa nag-away, hindi nabigyan ng bulaklak ng kanilang anniversary. Siyempre, ipaparamdam ng asawa, ano yan? Anniversary natin, walang bulaklak. So sa simpleng bagay po yun, nakaka-manipulate po tayo ng ibang tao. Hindi naman natin alam kung okay ba yung financial na pinagdadaanan nyo. Kasi ang iniisip mo lang, yung kapakanan mo. That's why we can manipulate others. Sa ating makasalanang kalikasan, ay naghahangad po tayo ng moods para sa atin na lumigayang iba, magawa nila ang gusto natin, o parusahan sila sa pananakit sa atin. Ang moods ay nagiging makasalanang pabigat para sa atin kapag hindi tayo tinutulungan nito makilala ang ating mga paniniwala at iayon ang mga ito sa mga pangako ng Diyos. Ang emotions ay binigay ng Diyos upang ating itong anong tawag ba dito? Sukatan lamang.
sukatan lang po ang ating emotions or ang ating moods. Kasi kapag patuloy po natin itong sinusundan, para tayong tren na umalis sa riles, no? Kasi alam natin, aware tayo na yung moods natin hindi gano'n maganda yung kalalabasan, eh. Pero patuloy natin siyang pinakikinggan. So that's why ang moods po natin ay lagi po nating bantayan. Ang mood ay nagiging makasalanang pabigat para sa atin kapag hindi tayo tinutulungan nitong makilala ang ating mga paniniwala at iayon sa mga pangako ng Diyos. We weaponize our moods when they become a means of Satan, either to emotionally manipulate us and to allow us emotionally manipulate others. So yun po yung aking nabanggit kanina. So next, paano po natin usiin ang ating moods? O how are we going to check our moods? The quickest way to lay aside o isantabi the weight of manipulative moodness is to weld our moods in the way God designed it as a gog of our belief which is fueling us. Dapat po natin gamitin ang ating emotions sa kung ano yung binigay ng Panginoon. Hindi natin kailangan gamitin natin yung emotions sa ating nararamdaman, ngunit kung ano po ang dinisenyo ng Panginoon na ikakalugod natin sa Kanya. Kasi maraming tao ngayon, onting problems lang, emotions, wala na, hindi na magsisimba. No? Ang emotions po ay binigay ng Diyos upang ating maging sukatan. Sukatan lamang siya at hindi po natin dapat sundan. First, determine whether or not it's a body chemistry or issue. Menstrual cycles, pregnancy, and postpartum, hormonal imbalance, are famous moods influencers. So are sickness and diseases, yung mga sakit po na nararamdaman natin, yung mga sa mga ating pong kababaihan na pregnancy, menstrual, yun po ay minsan nakaka-affect sa ating moods. Minsan ang mga tagapagpahiwatig na tayo ay may trangkaso o isang masamang sipon ay isang panghihina ng loob o mababang antas ng paggalumbay at pag-aalala. Prescription or medications, this is treatment, caffeine, sugar, mood-enhancing medicine. Obviously po, lahat po ng ito can change our body chemistry and affect our moods. Pero, naisip po ba natin na kapag meron tayong bad moods na ganyan, meron tayong sakit, naisip po ba natin na humingi ng tulong sa Panginoon? Kasi minsan, mas pinangungunahan tayo ng takot, ng moods natin na mag-overthink tayo sa ng mga bagay, ng mga ating nararamdaman sa ating katawan. Pero, madalas po ba nating naisip na tayo ay dapat humingi ng tulong sa Panginoon? Kasi, mga kapatid, nandyan po ang Panginoon. Normal sa ating mga tao na magkasakit, na magkaroon ng mga, ang tawag dito? Yung sa mga babae, yung mga mood swings. Pero hindi po yung sukatan upang magkaroon tayo ng mga bad moods. Kasi hindi po yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Panginoon, tayo mabuhay bilang isang Kristiyano at binigyan niya tayo ng emosyon upang atin lang itong maging sukatan at hindi natin ito sundan. Kailangan pa rin nating ipaglaban ang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos kahit ng ating mga katawan ay hindi gumagana ng tama. No, ang linaw po, kailangan pa rin nating ipaglaban ang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos kahit na ang ating mga katawan ay hindi gumagana ng tama. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, meron na tayong sakit. Meron na tayong pinagdadaanan, emosyonal, physical, pero lagi po nating tatandaan na nandun ang Panginoon, na nandun po siya para sa atin. That's why, ang emotions po pag talagang inano natin siya, ang tawag dito, talagang sinundan natin siya, dun siya wala. Wala po siyang magiging magandang dulot sa atin, no? Actually, sa akin nga po, yung nga po yung pinagpipray ko, yung emotions ko talaga. Ang sa akin po kasi, yung emotions ko kasi hindi siya sa pa-sadness. Ang sa akin po, emotions to anger, which is mali. Yun pong habang pinaral ko po ito, sabi ko, mali pala yung akin. No?
Mali pala yung akin. Kasi emotions, maaari po siya magdala sa atin ng kapahamakan. Maaari po tayong makapanakit ng ibang tao, hindi man lang physical, kundi verbal. No? More often than not, for most of us, our mood is being fueled by a wrong belief. At ang ating mood po na kahit na hawakan ng kasalanan ay isa pa rin kahabagan ng Diyos. At ito ay idinisenyong panukat ng Diyos upang alertuhin tayo ng isang may depektong paniniwala ay namumuno sa atin at dapat nang itama sa katotohanan ng Diyos. Why our souls are down and troubled within us, and we must ask why, and then we must teach our souls to rely on God. Kapag ang ating mga kaluluwa ay naglulugmok at naliligalig sa loob natin, dapat nating itanong bakit. At pagkatapos ay kailangan nating magturo sa ating mga kaluluwa na umasa sa Diyos. Kasi minsan dinadala tayo ng emotions natin na kaya ko to eh. Na nakakalimutan natin na meron palang Diyos. No? Minsan nga sa mga students po ng aking mga classmates, hindi ko po ang tawag doon, atheist ba yun? Yung mga na wala daw pong Diyos. Sabi ko, nag-review ka ba? Di, kaya ko na to. Sabi ko, oo, pray lang. No? At least ginawa natin yung part natin. Pero sabi niya, kaya ko to mag-isa. No? Tandaan po natin lahat ng bagay bilang Kristiyano ay kailangan po natin ng tulong ng Panginoon. Kahit nag-review ka sa board exam mo, nag-review ka, oo, matalino ka. Pero kung wala po yung presence ng Panginoon at hindi mo kailangan ng tulong niya, wala pong mangyayari, no? Kaya't ang ating laban ng ating moodiness at huwag nating sayangin ang ating mga emotions dahil tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng may lakas, kalinawan at isang espiritu na tagumpay. Victorious spirit, no? Victorious spirit. Dapat maging matatag tayo. Hindi lamang po sa nakikita ng mga ibang tao, kailangan maging matatag tayo personal, emotional, at spiritual. Dahil yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. That's why binibigyan niya tayo ng mga challenges sa pang-araw-araw natin para malampasan natin yun at masukat natin kung gaano ba talaga kalakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Ilang minutes ba ako? 20, 15 minutes lang pala. Okay, dako po tayo sa ating takeaways. Manage your heart so your moods don't lead you. Ang sabi po sa Proverbs 4 verse 23, keep the heart with all diligence. A guarded heart helps you keep emotions from turning into moodiness. Dapat tayo po yung maging careful sa mga bagay na ating nararanasan, nararamdaman po sa ating araw-araw para hindi po tayo pinangungunahan ng ating moods. Maging careful po tayo sa ating mga naisip at nagagawa. So pangalawa, let the Spirit guide your reactions. Ang sabi po sa Galatians 5:22 to verse 23, the fruit of the Spirit is temperance. Temperance reminds you to respond with all control, not with emotional swings. Ang linaw po ng sinabi dito na huwag natin hayaan ang ating mga puso at isip na kontrolin na atin ng moods kasi alam naman natin, emotional swings yan. Mood swings, lalo na yung mga babae. Di ba? Actually, yung mga lalaki kapag nagugutom, ganyan din. Parang ako lang po. No, naririnig po ni Teacher Rita kapag hindi ko gusto yung ulam, nababago na yung moods. No, kasi nasasaktan tayo. Pero which is po yun po yung mali. Ang sabi niya pong linaw po, let the Spirit guide your actions. Kailangan po nating humingi ng tulong sa Panginoon upang maging tama po yung mga reactions na ating gagawin. Number 3, slow reactions prevent emotional outbursts. Ang sabi po sa James chapter 1 verse 19, be slow to wrath. Sa galit. Taking time before acting keeps your emotions from ruling your attitudes. Kasi usually tayo pong mga Kristiyano kapag ang tawag dito, kapag meron na tayong nalalaman or nakukuhang information sa iba, agad tayong nagagalit
Agad natin pinapakita yung emotions natin, which is mali, no? Kasi parang pinapakita mong wala kang pinag-aralan, parang pinapakita mong wala kang Diyos na sinasandalan kapag nakakakuha ng mga informations na gano'n, yung mga struggles ninyong nararamdaman at na nakukuha sa pang-araw-araw. Next, wala kasi yung ano eh. Think biblically, not emotionally, and continually surrender our thoughts and decisions to God. Tayo po ay umisip ng biblical, not emotional, kasi kapag pinakinggan natin ang emosyon, walang mangyayari. That's why there's a Bible. That's why meron tayong sa ating pong programs, meron tayong daily Bible readings to encourage ourselves na merong Panginoon na isurrender po natin lahat ng bagay sa Kanya kasi may problems ka. Wala kang makain sa bukas. Sabihin mo, problema ka na. Magbabago na yung emotions mo, magbabago na yung moods mo, anong magagawa nun? Wala. Pero kung iso-surrender po natin ang ating mga problems sa Panginoon, na tayo magtitiwala sa Kanya, ano po yung mangyayari? Di ba? Papakinggan po tayo ng Panginoon. And next, don't let your emotions become your decision maker. Let God lead you, for He sees what you cannot see and knows what you do not know yet. No. Huwag po nating hayaan ang ating emosyon na maging ating decision maker kasi walang mangyari kapag talagang pinakinggan nating emotions. And hayaan po nating ilid tayo ng Panginoon sa mga bagay na hindi po natin alam at mga hindi po natin nakikita. Sapagkat alam po natin ang Panginoon, alam niya ang lahat ng bagay, no? Hayaan po natin ang Panginoon na mag-lead sa atin, mag-guide sa atin every day, and wag po nating hayaan na kontrolin tayo ng ating mga moods, ng ating emotions. Kasi alam po natin na meron tayong Panginoon, meron tayong Diyos na sinasandalan sa ating pong pang-araw-araw. So, that's it po, no? 25 minutes? It's okay, no? Siguro malinaw naman po sa atin na huwag nating hayaan ng ating emosyon ay mapunta sa ating mga bad moods. Bad moods, wala talaga yan. Pangit yan. No? Turuan po natin sa ating mga pang-araw-araw na actually, lagi po nating nararamdaman yun. No? Minsan nga lang sa daan. Minsan sa mga daan, sa schools. That's why kailangan po nating surrender po ang lahat ng bagay sa Panginoon. So tayo po yung manalangin. Dahil ang Diyos, kayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mensahe niyo pinagkaloob sa aming Panginoon na huwag po naming hayaan ang aming emotions ay magpatuloy sa aming mga bad moods. Maraming salamat po sa mga kapatid na nakapakinig yung mga salita na i-apply po namin at maunawaan namin ito at magawin po namin ito sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa Panginoon sa mga blessings yung pinagkakarob sa amin sa aming pang-araw-araw. In Jesus' name pray. Amen. Para po sa ating closing hymn, hymn number 330, He Leadeth Me. Hymn number 330, He Leadeth Me. Awitin po natin ang una, ikatlo at huling stanza.
at tuwi po natin sa ating mga bahay. Gamitin po natin ito bilang guide natin sa ating pang-araw-araw. Okay, let's pray para sa ating closing prayer. Sa inyo po muli, aming Panginoon Diyos, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa oras na ito na kami ay nakapagsamba. Kami po, Panginoon, ay nakarinig ng inyong mga salita. Tulungan niyo po ang bawat isa na ito ay aming maisa puso, maisa isip, at maisa buhay. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na sa bawat hamon sa aming mga buhay, Panginoon, kayo po ang gumabay sa amin. Ingatan niyo po kami, maging sa aming pag-uwi, Panginoon, ibalik po sa susunod na pananambahan. Ito po aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli po isang mabiyayang umaga po sa ating lahat. To God be the glory po.